Maligayang pagdating po. Welcome po sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church. Kumusta po kayo? Binabati ko po yung bagong kasal nasa likuran. Congratulations. Hindi ko nababanggitin yung pangalan nila. Salamat din po sa manalangin para sa aking mother at sa may bahay po ni Brother Mark. Thank you po sa prayers nyo. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran po ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at sa tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay aming panauhin, kung bumibisita po kayo, at meron po kayong tanong o kung may kailangan po kayo, mangyari pong lumapit po kayo sa aming reception table dyan po sa likuran pagkatapos ng ating service at ikasisiya po naming tugunan, sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po nasa kabanata 9 na tayo ng mangangaral na tumatalakay sa paksang ayaw pag-usapan ng karamihan at iyon ang katotohanan ng kamatayan. Sa hapong pong ito, si Pastor George po ang ating tagapagsalita. Awit 19:1, ang kalawalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Ang ating Panginoong Diyos ang lumikha ng lahat. Ang paglubog ng araw ay nagpapakita ng kanyang kahangahangang kagandahan. Ang masalimuot na disenyo sa bawat dahon at bulaklak ay nagpapakita ng kanyang atensyon sa mga detalye at kanyang inaalagaan ang lahat. Gayunpaman, siya rin ay isang personal na Diyos. Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin saan man tayo naroroon. At pinapaalalahanan tayo na siya pa rin ang may kontrol ng lahat. Hawak pa rin niya ang mundo sa kanyang mga kamay, anuman ang mangyari. Gaano man kasama ang mga bagay-bagay ngayon. Bitahan ko po kayong tumayo at sabay-sabay po tayong umawit. Aking naririnig, sang nilikhay umaawit sa aking paligid. Kanya ang daigdig, aking pananalig, bawat bagay, bawat
Panginoon, naway ikaw maging laman ng aming mga puso't isipan. Alalahanin namin na si Kristo ang lahat sa amin at siya lamang ang aming kailangan. Naway ibigay namin sa iyo ang aming buong atensyon dahil karapat-dapat kang ang purihin. O dakilang Diyos ng pinakamataas na langit, luwalhatiin nga ang iyong pangalan sa pamamagitan namin. Diyos ng kataasan, sakupin ang puso ko, ang kining pagharian, lupiging paglaban ko. Huwag hayaang may nasa laban sa kabanalan. Sa'yo magpakailanman. Inulag ng sala ko, di kita naririnig. Di alam yung pag-ibig, di nasa tulungang ipamuhay sa biyaya'y sumalaylay. Ingatan ang puso ko sa mga kasamaan. Sapat kang walhatin sa isip ko't gawain. Diyos ng kataasan, walhatin iyong naman. Sapat kang walhatin sa isip ko't gawain. O Diyos ng kataasan, walhatin iyong Madalas po tayong naharap sa mga oras ng kabiguan, mga hamon at panghihina ng loob. Kung ikaw ay anak ng Diyos, siya ang mag-aalaga sa iyo. Hindi kailangan mabagabag ang iyong puso. Siya ang palagi mong kaibigan. Siya ang maglalagay ng awit sa iyong puso habang nadarama mo ang kanyang pangangalaga, kaaliwan at pamumuno. Bakit nga man lulumo sa takot susuko? Labis bang namamanglaw? Nais ng bumanaw. Kung Jesus aking mana, kaibigan sama. Kung pansin niya ang maya, tsaka ko'y kalingan niya. Kung pansin niya ang maya, tsaka ko'y kalingan niya.
puso'y magpapagabay, sa'kin siya'y nangusap, sa Kanya'y nagtiwala, kahit may naharap, kahit na akay-akay, tanto kong ang tunay, kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Ako ay umaawi, ligtas at masaya, at kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Huling talata po. Pagtukso'y sumasabi, huling limang langit, pag-awit na'y nanindig, pag-asa'y nagdilig, sa Kanya'y lumalapit, mahigpit kakapit. Kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Ako ay umaawi, ligtas at masaya, at kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Ako'y umaawi. Ako ay umaawi, ligtas at masaya, at kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. At kung pansin niya ang maya, tiyak ako'y kalinga niya. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Malakyas, Kabanata 3, talatang 15 hanggang 18. Ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Na magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya, para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Malakyas, Kabanata 3, talatang 15 hanggang 18. Maaari na pong umupo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ito
na kami po ay magkasama-sama dito sa aming pananambahan. Panginoon, pinupuri ka po namin sa inyong kadakilaan at sa inyong katapatan. Dahil alam po namin kung hindi dahil sa sakripisyo na inyong dinanas sa pamamagitan ng pagsugo ng inyong bugtong na anak dito sa mundong ito ay wala po kaming kaligtasan. Salamat o Diyos dahil sa inyong grasya, dahil po sa inyong kaawaan, ay nandirito po kami ngayon sa inyong harapan upang kayo ay aming masamba at mabigyan ng kaluwalhatian. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo nang may pagpapakumbaba. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay mga taong makasalanan at kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na madalas ay nakakalimutan namin na bigyan ng importansya ang oras na kayo ay makausap sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay ng inyong salita. Ngunit bagkus ay nadadala kami sa mga gawaing makamundo at doon nasasayang ang aming mga oras. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo kami, O Diyos, kung kami man ay naging mayabang o arugante at naging insensitive kami sa mga nararamdaman ng aming mga nakakausap o nakakasama. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi kami naging maingat sa aming mga salita. Patawarin niyo rin kami, Panginoon, kung kami man ay naging indifferent o hindi sensitive sa pangangailangan ng aming mga kapatiran dito sa iglesia na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung mas inuuna namin ang aming mga sarili at kinakalimutan ang aming mga kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Panginoon, alam po namin na kami ay mga taong pinatawad niyo rin lamang na hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig ay nagkaroon kami ng kapatawaran. Sana ay maging ganun din kami sa aming mga kapwa, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming bansa, lalong-lalo na yung mga kaguluhan na nangyayari hindi lamang dito sa aming bansa, kundi pati na rin sa ibang lugar katulad na lang ng Middle East. Lord, sana kayo po ang magbigay sa amin ng katatagan na patuloy lamang kaming magtiwala sa inyo dahil alam namin na kayo ang siyang may akda ng lahat at kayo ang may control sa lahat ng nangyayari sa mundong ito. Panginoon, tinataas din po namin ang aming iglesia, yung mga kapatiran namin na may karamdaman. Katulad na lang ng aming kapatid na si Sister Marie Gordo, Lord. Ang panalangin namin ay lubos na kagalingan para sa kanya. Pati na rin sa nanay ni Kuya Ronnie, dear Lord, na hindi lamang physical healing kundi spiritual healing din, na sana kahit nasa ganyan siyang kalagayan ay makakilala pa rin siya sa inyo. At doon pa sa mga iba na hindi ko nabanggit, Lord, ang hinihiling namin ay kagalingan na nagmumula sa inyo. Para sa mga kapatid ko na nangangailangan at kinukulang, Panginoon, doon sa mga kapatid ko na nagdadalamhati dahil sa maaari sa pagsubok na dinaranas nila, Panginoon, will you meet them where they're at today? At bigyan niyo po sana sila ng kapayapaan, ng probisyon na nanggagaling sa inyo. Kaya sa hapong ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga puso't isipan. Naway mangusap po kayo sa amin dito sa pag-aaral o sa pakikinig na aming maririnig mula sa inyong salita sa hapong ito. Naway huwag niyo pong hayaan na kami ay gambalain ng kaaway, bagkus sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu
ay aming maintindihan at maisabuhay ang bawat katotohanan na aming maririnig mula sa inyong banal na aklat. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Tayo po ay nasa aklat ng mga ngaral or Ecclesiastes. And tayo po ngayon ay nasa Kabanata chapter 9. At ang aking babasahin po ay ang verses 1 up to verse 10. Kaya kung maaari ay magsitayo po tayo, dun po sa mga kayang tumayo, at ating babasahin ang ating pangunahing talata. Verse 1 up to verse 10. Ngunit ang lahat ng ito ay inilaga ko sa aking puso, na sinisiyasat ang lahat ng ito, kung paanong ang matuwid, ang pantas at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. Kung ito man ay pag-ibig o puot ay hindi nalalaman ng tao. Lahat ng nasa harapan nila ay walang kabuluhan. Yamang isang kapalaran ang dumarating sa lahat, sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi, sa kanya na naghahandog at sa kanya na hindi naghahandog, kung paano ang mabuti gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa ay gaya ng umiiwas sa sumpa. Ito'y isang kasamaan sa lahat na ginawa sa ilalim ng araw, na isang kapalaran ang dumarating sa lahat. Gayon din ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan, at ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. At pagkatapos niyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Subalit siya, nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Humayo ka, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan at inumin ang iyong alak na may masayang puso, sapagkat sinang-ayunan na ng Diyos ang iyong ginagawa. Maging laging maputi ang iyong mga suot, at huwag magkulang ng langis ang iyong ulo. Magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaeng minamahal sa lahat ng mga araw ng buhay mong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay, at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Siyon na iyong patutunguhan. Maaari na po tayong magsiupo. 3 punto po ang ating daraanan sa hapong ito. Una, isang kapalaran sa lahat ng tao. Pangalawa, pag-asa para sa mga nabubuhay. At ang huli, tamasahin ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Tignan natin ulit ang verse 1. Ang sabi rito, ngunit ang lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso. Anong ibig sabihin ni Solomon? No, dito sa sinabi niya, na lahat daw ng ito ay inilagak na niya sa kanyang puso. Ang ibig sabihin lang niya, itong mga bagay na binabanggit niya ay kanya nang napagnilay-nilayan. At ano ba itong mga bagay na ito? Maganda niyan para maintindihan natin ay tignan natin yung talata from last Sunday na itinuro sa atin ni Kuya Ian. Babasahin ko yung verse 16 and 17. Ano ba sabi rito? Nang gamitin ko ang aking isipan upang makaalam ng karunungan at upang makakita ng gawain na ginagawa sa lupa, kung saan hindi nakakakita ng tulog
ang kanyang mga mata sa araw man o sa gabi, ay nakita ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos, na hindi matutuklasan ng tao ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw. Ngunit gaano man magsikap ang isang tao sa paghahanap, hindi rin niya ito matatagpuan. Kahit na sabihin ng pantas na alam niya, hindi rin niya ito matatagpuan. Si Haring Solomon po ang nagsasalita nito. No, after a thorough search about wisdom and the scheme of things, ang sabi niya, hindi pa rin niya alam. No? Hindi pa rin niya matanto kung ano talaga o maipaliwanag kung ano talaga ang karunungan ng Diyos. Kaya nga pagdating dito sa verse 1, no, habang ito yung nasa kanyang isip, ang sabi niya, itong sabi niya, na ang mga taong matuwid at matatalino, sa wikang Ingles, sabi niya, their deeds are in the hand of God. Ang kanilang mga mabubuting gawa ay nasa kamay nino? Nasa kamay ng Diyos. Yan ang konklusyon niya. Hindi niya masabi na, pagkatapos kong pag-aralan ito yung aking analysis at ito yung tamang sagot. Pero anong sabi niya sa bandang dulo? Hindi ko alam eh. Lahat ay nasa kamay ng Diyos. Ngayon, may binanggit dito si Solomon, no, yung taong matuwid at yung taong matalino. Alam nyo, maaari ay tumutukoy lamang ito sa isang tao. No? Kasi may pagkakaparehas ang taong matuwid at taong matalino. Kasi ang isang taong matuwid, kadalasan ay matalino. And vice versa. At yung sinasabi dito ni Solomon, na ang mga gawain o yung mabubuting gawa ng isang taong matuwid o ng isang taong matalino, ang lahat ng ito ay nasa kamay ng Diyos. Ang ibig niyan sabihin, wala sa kamay natin. Wala sa kontrol natin. Kung ano man ang gawin natin dito sa mundo, at meron kang expectation na ito yung magiging kalalabasan, ang sinasabi ni Solomon, hindi mo alam yan. Sa bandang dulo, ito ay naaayon pa rin sa soberanya, kalooban ng Diyos. Hindi nababase ito sa kalooban mo. Di ba kasi may kasabihan o may sinasabi sa Biblia na what you sow is what you reap? Di ba kung ano ang iyong tinanim ay siya mong aanihin? Paano pag binagyo? Di wala ngayon yung aanihin mo, di ba? The reality, life is like that. Ganun ang buhay. Yun ang realidad. No, hindi porket nagtanim ka, siguradong may aanihin ka. Depende yan sa Diyos. Yun ang sinasabi rito ni Solomon. Kung narinig nyo na yung isang quote ni William Ernest Henley, no, I'm sure narinig nyo na yung, I am the master of my faith and the captain of my soul. Sa wikang Tagalog, ako ang Panginoon ng aking kapalaran at ang kapitan ng aking kaluluwa. Alam nyo, yan ay kabaligtaran sa sinasabi rito ni Solomon. Dahil ayon kay Solomon, ang Diyos at hindi tayo ang Panginoon ng ating kapalaran. At hindi rin tayo ang kapitan ng ating kaluluwa. Dahil alam natin na ang lahat ng ating mga gawa o pati ng ating sariling buhay ay nakanino? Nasa kamay ng Diyos. Kanina kinuwento ko ito nung umaga. Alam ko marami sa inyo ang nakakilala dito sa manugang ni Sister Tintin Eustaquio. No, yung dating konsehal sa Muntinlupa, si Alan Camilon.
No, namatay siya eh. Yung nag-crash land yung eroplanong sinasakyan nila sa Palawan. Ang napansin ko doon kasi tayo yung nag-conduct nung wake service ng 2 gabi. Ang daming taong dumating. No, doon makikita mo na marami talagang nagmamahal kay Alan. And I truly believe Alan is a righteous person. Kasi nakikita ito sa kanyang gawa eh. At dun sa kanyang mga mabubuting gawa para sa mga mamamayan ng Muntinlupa, isang reflection nung kanyang pagmamahal sa kanyang tagapagligtas. Ganun lang lamang naman yan nangyayari eh. At hindi lang yun marami ang nagsasabi na tunay na Kristiyano talaga si Alan. At pag sinasabi nating tunay na Kristiyano sa larangan ng politika, minsan magdududa ka, di ba? Na talaga bang Kristiyano ito o hindi? But the reality is, meron pala. And yun ay nakita namin dun sa 2 gabi na talagang dinumog ng tao. Punong-puno yung second floor nung municipal hall hanggang dun sa may hagdanan. Lalo na dun sa huling gabi ng kanyang lamay. Yun nga lang, ang nakakalungkot lang dito, kahit na alam natin na marami siyang natutulungan, minsan na tinatanong natin sa Diyos, Lord, bakit mo pinauwi ka agad itong tao na ito? Now, he was only 49 years old. No, napakabata pa. Pero tignan natin ang sinabi ni Pablo sa Roma chapter 9 verse 14 to 16. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Whatever the outcome may be sa mga ginawa natin o sa buhay natin, no, it may be favorable, it may be unpleasant, wala sa kamay natin yan eh. Lahat yan ay nakanino? Nasa kamay ng ating soberanyang Diyos. Kaya pagdating dito sa verse 2, basahin ko ito ulit sa verse 2, yamang isang kapalaran ang dumating sa lahat, sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi, sa kanya na naghahandog at sa kanya na hindi naghahandog, kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan at ang sumusumpa ay gaya ng umiiwas sa sumpa. No, dito makikita mo yung 5, ang tawag natin dito, contrast. No, yung tawag dito, magkabila na parang magkakontra. No, at binanggit dito ni Solomon for a reason. At ano yun? Na kahit ang tao ay hindi pare-parehas, no? It is always contrary to what you believe or what you think, na merong masasama, may mabubuti, merong matutuwid, merong mga baluktot. At the end of the day, ang sabi rito na Solomon, ay meron lang daw tayong iisang kapalaran. Lahat tayo may iisang kapalaran. Kung titignan natin, totoo ba yan? Bakit parang iba yung kapalaran mo sa kapalaran ko? Pero ang sinasabi dito ni Solomon, ito yung pinakamatalinong tao sa buong mundo na nabuhay dati. Ang sabi niya, lahat ng tao, magkaiba-iba man tayo ng paniniwala, ng mga ginagawa, lahat tayo ay may iisang kapalaran. At ano yun? Sabi niya sa verse 3, ito'y isang kasamaan na lahat na ginawa sa ilalim ng araw, na isang kapalaran ang dumarating sa lahat. Gayon din ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan. At ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay at pagkatapos niyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Ang sabi rito ng mga ngaral, ang sabi rito ni Solomon,
iisa lang daw ang kapalaran ng lahat ng tao. Kung ikaw man ay mabuti o masama, kung ikaw man ay matalino at mangmang, ang sabi dito, lahat daw tayo ay mamamatay. Isang kapalaran lang. Isang kasasapitan lang. At ano yun? Kamatayan para sa lahat. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo sa Roma 5 verse 12. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Alam po ninyo, tuwing nag-share ako ng gospel, dito ko pinupukpok parati, no? Na walang makakaiwas sa kamatayan. Bakit? Kasi lahat tayo nagkasala. Ang nakakalungkot nga minsan, parati ang tingin natin sa sarili natin, mas mabait tayo kaysa dun sa ibang tao. Kaya parati na lang ang tingin natin, tayo yung parating nasa tama. At hindi natin nakikita yung kamalian natin. Kasi bakit? We are so full of ourselves. And yun lang ay katunayan na tayo ay makasalanan. Na tayo ay nagkasala sa Diyos. At dahil diyan, tayo lahat ay mamamatay. Totoo na yung kamatayan unpredictable yan. Pero ito ay kasiguraduhan din. Di ba? Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay Pero sigurado kang mamamatay. And that's a reality. Lahat tayo mamamatay. Una-unahan lang yan. Tingnan ninyo sa verse 4 ng Ecclesiastes, chapter 9. Subalit siya na kasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ito yung pangalawang punto natin, pag-asa sa mga nabubuhay. Alam po ninyo, logically and physically speaking, mas maigi pa rin na ikaw ay buhay kaysa ikaw ay patay na. Tama ba? Unless siguro, ikaw ay depressed to the point of nag-iisip ka na magpakamatay. No? Pero sa totoo lang, in reality, to be alive physically is still better than being physically dead. No? Oo, maaaring dumaranas ka ng matinding paghihirap dito sa buhay na ito. Pero alam mo, there is always hope for better days to come. Ganun Pagbuhay ka, di ba? There is always hope kung ikaw ay buhay. Pero hindi katulad ng mga namatay na, wala nang hope, wala nang pag-asa. Bakit? Patay ka na Di ba? Wala na talagang pag-asa. Tingnan ninyo sa verse 5. Ang sabi rito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. No, ito pa yung isang kalamangan ng mga buhay kaysa sa mga patay. Na alam nila na sila ay mamamatay din. No, ibig sabihin, ang mga buhay ay mulat sa katotohanan na mamamatay din siya balang araw. At dahil diyan, ay nagkakaroon sila ng pagkakataon na ihanda ang kanilang sarili para sa kamatayan. Now, hindi po ito tungkol sa pagkuha ng insurance policy na iiwan mo para sa iyong pamilya kapag ikaw ay namatay na. Hindi ho ganyang klaseng paghahanda ang tinutukoy ko rito. Ngunit sa halip, ang tinutukoy ko po rito ay hanggat sa ikaw ay nabubuhay, mayroon kang pagkakataon na makapagpasya ng kung anong uri ng buhay ang makakamtam mo kapag ikaw ay pagkatapos ng iyong kamatayan o pagkatapos mong mamatay.
No? You have a choice. No? No? You can choose, no, the kind of life after you die. At ano yun? Sabi ng Hebreo sa chapter 9 verse 27, at yabang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kung titingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia, ang kamatayan ay hindi huling hantungan ng tao. No, this is not the end for us. Sinasabi ng kasulatan na pagkatapos daw nating mamatay, ano daw ang susunod? Judgment, paghuhukom. Lahat tayo ay hahatulan ng Diyos. At ang kalalabasan ng paghatol na iyan ay depende sa kung paano ka namuhay sa mundong ito. Kung isinuko mo ba ang iyong buhay kay Kristo? No, sinabi ni Jesus na gugulin mo ang iyong buhay o na ma-enjoy mo o matatamasa mo ang iyong buhay na walang hanggan, nakasama siya kung ikaw ay magtitiwala at maniniwala sa Kanya. Pero kung siya ay tatanggihan mo, anong sabi niya? Tiyak na magdaranas ka ng walang hanggang paghatol sa impyerno. At yan ay makikita natin sa John 3 verse 16 to 18. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Well, listen to this, sa verse 18. Sabi niya, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay ano daw? Hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Mga kapatid, meron lamang tayong pagkakataong ito o we only have this opportunity while we are still living, no? To choose whether to surrender our lives to Christ or not. Nasa iyo yan eh. Pero magagawa mo lang yan kung ikaw ay buhay pa. Pero kung ikaw ay patay na, meron pa bang pagkakataon? Wala na. Wala na. Kaya tingnan natin ulit sa verse 5. Sabi niya doon, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Sabi rito ni Solomon, ngunit para sa mga patay, wala na raw silang nalalaman ng kahit anuman sa buhay na ito. Kasi nga patay na sila eh. Hindi na nila matatamasa yung mga bunga o mga gantimpala na nagmumula sa buhay na ito. At yung kanilang alaala, o sabihin natin yung kanilang legacy. No? Kahit na sila ay isang kilalang tao, ang sabi ni Solomon, ito rin daw ay makakalimutan. At yan mismo ang sinabi ni Solomon dun sa, kung naalala nyo, na pagdaanan na natin to, chapter 2 ng Ecclesiastes, verse 16. Sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa hangal, walang alaala magpakailanman. Na sa mga araw na darating ay malilimutan ng lahat at kung paanong ang pantas ay namatay ay gayon ang mangmang. Sigurado maaalala ka ng mga anak mo. Tiyak na matatandaan ka rin ng mga apo mo. Pero paano na yung mga susunod na henerasyon? Makikilala ka pa ba nila? Tandaan natin yung mga anak natin sa mga ampo natin, mamamatay din sila. So pag namatay na sila, sino pa ang magsasabi ng mga kwento, no, tungkol sa legacy mo sa mga susunod na henerasyon? Meron pa bang makakaalala tungkol sa iyo? At tulad ng sinabi rito ng mga ngaral ni Solomon, sabi niya sa mga darating na araw ay malilimutan ang lahat.
At kung babalikan natin yung pangunahing talata natin ulit sa verse 6, ang sabi rito, ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ang sinasabi ni Solomon dito ay ang isang patay na tao ay hindi na makakaranas ng kagalakan at paghihirap sa buhay na ito. Which is true. Kasi nga, wala nang pakiramdam yung tao na yan. Patay na eh. Alam niyo, mayroon lamang tayong isang pagkakataon sa buhay na ito upang tamasahin o maranasan ang mga bagay na maibibigay ng mundong ito. Dahil kapag tayo ay namatay na, tandaan nyo, wala na tayong impluensya o masasabi sa anumang ginagawa nila sa ilalim ng araw. Kasi nga, patay na tayo. Nawala na tayong influence. Nawala na tayong kahit anong say sa mga ginagawa nila. No, kahit na sabihin mo na, I have meron akong na-build na long-lasting legacy dito sa mundong ito. Sabihin na natin siguro magtatagal yan kaysa sa pangkaraniwang tao. Pero darating din ng araw, ang sabi rito ni Solomon, ikaw din ay makakalimutan. Which is true. Ikaw din ay makakalimutan. Kaya kung titingnan na natin ngayon ang ating huling punto dito sa verse 7 and 8, ang sabi rito ni Solomon, humayo ka. Kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan at inumin mo ang iyong alak na may masayang puso. Sapagkat sinang-ayunan na ng Diyos ang iyong ginagawa, maging laging maputi ang iyong mga suot at huwag mangkulang ng langis ang iyong ulo. Ang sinasabi rito ni Solomon ay tamasahin natin ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung utos nga ni Solomon dito, sabi niya, humayo ka or go, no, sa wikang Ingles, na nangangahulugang na dapat ay samantalahin natin ang pagkakataon. Seize the day, seize the opportunity. Dahil sa alam natin na ang lahat ng ating ginagawa sa ilalim ng araw ay nasa kamay ng Diyos, dahil sa alam din natin na lahat tayo ay mamamatay din balang araw, ang sabi ni Solomon, kaya humayo ka at tamasahin mo ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Enjoy what the Lord God has given you. At sa talatang ito, binanggit ni Solomon ang 3 bagay na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak upang ito ay ating tamasahin, no? O ating ma-enjoy. Ang una ay ating dapat daw na tamasahin ang mga pangangailangan o yung basic needs sa buhay na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. No, tulad na lang ng dito nga sa binanggit niya sa verse 7, humayo ka, kumain ng iyong tinapay na may kagalakan at inumin mo ang iyong alak na may masayang puso sapagkat sinang-ayunan na ng Diyos ang iyong ginagawa. O ngayon, baka meron iba dyan na tumatakbo ng baluktot ang inyong kaisipan. Nakarinig lang kayo ng alak at may kasiyahan. Pastor, pwede pala tayong mag-hang out somewhere there, kung saan-saan. Hindi po. Ang binabanggit lamang po rito ay yung mga pang-araw-araw nating pangangailangan. No, even naman si Pablo tinuruan niya si uminom ng konting wine or ng konting alak, di ba? Para sa sa ikabubuti ng kanyang tiyan, sa kanyang kalusugan. Hindi po pinag-uusapan dito ang paglalasing. Okay? So, ibig sabihin lamang nga dito ay ang kalooban ng Diyos para sa atin, dapat lang daw natin itong tamasahin. No? At ano ang mga bagay na ito? Tulad na lang ng pagkain, tulad na lang ng tirahan natin, o mga kasuotan natin, o pati yung ating kalusugan.
No, lahat ng ito ay galing naman, ay biyaya ng Diyos eh. No, at kahit na sabihin na natin, binayayaan ka ng Diyos ng higit pa sa mga ito. No, tulad ng iba sa inyo, may mas malalaking bahay o mas magagarang kotse. Alam nyo, dapat ay walang guilty feeling na kapag ine-enjoy mo ito, ay, parang nagigilty ako, bakit ko na-enjoy ito? Baka nalululong na ako sa kamunduhan. No. What the Lord is saying, that as long as you get those riches from dun sa tamang paraan, ang sabi ng Diyos, pwede mo itong tamasahin. You can enjoy this. Bakit? Kasi tingnan ninyo sa Kawikaan chapter 10 verse 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan o kalungkutan. Alam po ninyo ang mga pagpapala na mula sa Diyos, sa anumang paraan o anyo, dapat nating tamasahan ito ng may kagalakan sa ating mga puso. Dapat may kagalakan. Bakit? Kasi alam natin na ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Hindi lang yon. Kung titignan ninyo sa Ecclesiastes chapter 5 verse 19, gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod, ito'y kaloob ng Diyos. This is the gift of God. Biyaya ito. Gantimpala ito sa inyo ng Diyos. At nararapat lang na ito ay iyong tamasahin. Ngayon, mga kapatid, hindi natin pinag-uusapan dito yung ikaw ay magpakasasa sa iyong sarili sa walang limitasyong makamundong kasiyahan. Hindi po ganon. Sa halip, ang sinasabi dito ay ang pagtamasa ng kanyang kayamanan, hindi lamang upang matugunan ang ating sariling mga pangangailangan, kundi upang maibahagi din ito sa iba. Sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga kapatiran. Ang sabi ni Pablo sa unang Timoteo, chapter 6, verse 17 to 19, ang mayayamang sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili na isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Alalahanin ninyo na tayo ay mga katiwala lamang ng mga yaman ng Diyos. Ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, kung kayamanan man ito, o talento, o kakayanan, o abilidad, ang mga ito ay ibinigay hindi para sa pansariling gamit lang. O di kaya ipamigay mo na lang ito na basta-basta na walang pinipili. Ngunit sa halip, ang sabi ni Solomon ay dapat nating gamitin ito para sa isang layunin. At anong layunin yan? Sa kapakanan ng kalooban ng Diyos. Sa kapakanan ng kanyang iglesia. Sa kapakanan ng kanyang ministeryo. Sa kapakanan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus sa Lucas 12 verse 48. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Ngunit, pakinggan nyo ito, ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa kanya na pinagkakatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya.
Alam niyo yung kinikwento ni Jesus dito sa talatang ito ay tungkol sa isang matino at tapat na katiwala. At sinabi niya na kung marami ang ibinigay o ipinagkatiwala sa kanya, marami din daw ang hihingin sa kanya. Mga kapatid, ang ibinigay sa iyo ng Diyos, maliit man ito o malaki, ay hindi lamang para sa kasiyahan mo. Tayo ay may pananagutan na gamitin ito para sa kapakanan ng kanyang simbahan at para sa kanyang ministeryo. At para sa kapakanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, baka sasabihin nyo, Pastor, mahirap lang ako eh. Hindi para sa akin yang tinuturo mo. Abay, hindi po. Lahat tayo, merong binigay ang Diyos at ipinagkatiwala sa atin. Ano ang ginagawa natin dun sa kanyang ibinigay? Ito ba ay ginagamit natin para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kalooban, para sa kanyang ebanghelyo? Pag-isipan nating mabuti yan. Alam ninyo, purihin ang Diyos. Dahil dito sa iglesia natin, meron tayong mga tinatawag nating mga silent givers. No, yung mga tahimik na nagbibigay. No. Ano ba yung mga silent givers? Sila yung mga taong nagbibigay ng malaking halaga dito sa iglesia natin. Hindi dahil sa gusto nilang magkaroon ng parangal o dahil sa gusto nilang tratuhin sila ng VIP dito sa iglesia na ito. Hindi. Kaya nga silent kasi nauunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng maging isang matalino o matino at tapat na katiwala ng mga kayamanan ng Diyos. Dahil mahal nila ang Diyos at ang kanyang iglesia. Kaya nila ginagawa yun ng tahimik. Hindi para sa kanilang kaluwalhatian, kundi sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Tingnan ninyo sa verse 8. Punta na natin ang verse 8. Ang sabi naman dito, maging laging maputi ang iyong mga suot at huwag magkulang ng langis ang iyong ulo. Nangangahulugan lamang po ito na kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, dapat daw ay mayroon tayong kagalakan sa ating mga puso habang tinatamasa natin ang mga ito. Kasi po yung pagsuot ng puti at yung paglagay ng langis sa iyong ulo, ito ay tanda ng pagdiriwang at pagsasaya. Kaya ang sinasabi lamang dito ni Solomon, dapat nagsasaya ka kung tinatamasa mo ang biyaya sa iyo ng Diyos. Meron na ba kayong nakita na nakasimangot habang ini-enjoy nila yung biyaya ng Diyos? Kung meron nakasimangot, ibig sabihin, dahil alam na nila na sinasabi ng Biblia, na i-share mo dapat yan. Tapos ayaw niyang i-share. Baka kaya siya nakasimangot. Pero ang sinasabi rito ng Diyos, kung naiintindihan mo yan, dapat there should be joy and gladness in your heart. No, when you enjoy the gifts or the blessings of the Lord in your life. Ngunit sa kabilang banda, kung titingnan naman natin dito sa pangalawang Samuel, chapter 14, verse 2. At nagsugo si Joab sa Tekoa at ipinasundo mula roon ang isang pantas na babae. At sinabi sa kanya, ikaw ay magkunwaring isang nagluluksa at magsuot ka ng damit panluksa. Huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magkunwaring isang babaeng nagluluksa ng mahabang panahon dahil sa isang namatay. Kaya ko lang shinare ito is para makita ninyo yung difference nung rejoicing at nung mourning. Para sa mga nagdadalamhati nung panahon nung biblical times, nagsusuot daw sila ng mga damit na panluksa. Yung mga sackcloth o yung parang telang sako. Tingin ko ngayong dating sako, yung parang katsaban tawag doon na medyo makati.
katsa, di ba? Na pag sinuot medyo makati. Parang ganun. Tapos, imbis na langis ang ilalagay sa ulo ay abo, ashes. Para lang mapakita na sila daw ay tunay na nagdadalamhati o nagluluksa. Pero ang gusto ko lang ipakita rito kasi, yung binanggit dito ni Solomon, na yung pagsuot ng puti at paglagay ng langis sa ulo ay sumisimbolo o tanda ng ating pagdiriwang at pagsaya. Yan ang attitude natin dapat. No, pagdating sa mga biyaya na ating natatanggap mula sa Diyos. Meron pang isa na binanggit si Solomon na dapat nating tamasahin. At ito raw yun. Sabi niya sa verse 9, magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaeng minamahal sa lahat ng mga araw ng buhay mong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Ngayon, yung iba sa inyo siguro, ito yung katanungan, alin kaya sa 700 na asawa at 300 na kerida ang tinutukoy dito ni Solomon? Parang ang hirap di ba, sa dami. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, ang tinutukoy dito ni Solomon ay yung pagpapala at kasiyahan na naidudulot ng pag-aasawa. Tama ba, Joel at Cyrene? Naalala niyo pa ba yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 8? No, tungkol sa taong nag-iisa. No, sabi niya rito sa verse 8, isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man. Gayon may walang wakas ang lahat niyang pagpapagod. At ang kanyang mga mata ay hindi nasisihan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya itinatanong, para kanino ako nagpapagod at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan? Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagdisenyo or nag-institute ng kasal. No? Siya yung nagsimula nito. At ginawa niya ito upang ma-enjoy ito ng lalaki at babae. Meron kasing kasiyahan na natatamasa doon sa kanilang pagiging isa. Yan ang dahilan kung bakit ginawa ito ng Diyos, ang pag-aasawa. Pero bago ako magpatuloy, may isang simpleng tanong lang ako na nais kong itanong sa mga asawang lalaki, na yung mga husbands. Husbands, nag-e-enjoy ba kayo sa relasyon ninyo sa inyong asawang babae? Sagot, I do. Nung sa umaga kasi sabi ko, are you enjoying or are you enduring? Kasi baka nagtitiis ka na lang Hindi ka na nag-e-enjoy Tandaan ninyo, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Para lang tiisin mo, hindi. Ginawa yan ng Diyos para ito ay tamasahin mo. Alam ninyo, kahapon, nagkaroon kami ng pribilehiyo na ma-witness yung kasal ng ating kapatid na si Cyrene at si Joel, si Mr. and Mrs. Joel and Cyrene. Ferrer ba o Fernandez? Ferrer. Dapat, baka Fernandez ka pa rin Cyrene. Dapat Ferrer, di ba? And alam nyo, yung isa sa mga highlight nung kasalang yun, dun sa mga pangako at panata na ibinigay nila sa isa't isa. Yung mga single ladies nga natin dyan, nakita kong kinikilig at ang ngiti hanggang tainga. Hindi ko pa alam kung ano pa sa parte ng katawan nila ang nakangiti. Habang pinapakinggan nila yung pangako na binibigay ni Cyrene at ni Joel sa isa't isa. Talagang nakakilig naman. And I truly believe it is the Lord who has
brought them together in holy matrimony. Kaya yung panalangin ko para sa inyo, Cyrene and Joel, is sana ay talagang ma-enjoy ninyo ang inyong pagiging mag-asawa. No? Baka naman ngayon pa lang kung ano na sinasabi mo, Cyrene, ha? Nasan ba si Joel? Ikaw, Joel, ha? No, hindi. Alam nyo kasi, sadly, kwento ko na rin. Kanina kinuwento ko na ito. May kinounsel kami na isang couple. So this was a long time ago. Siguro more than 20 years na. And during that time, 14 years na silang nagsasama bilang mag-asawa. No, teenager na yung mga anak nila noon. At alam nyo anong sabi nila sa akin? Sabi nila, alam mo, George, no, sabi nila, mukhang pagkakamali itong pag-aasawa namin. No? It was a mistake. No, this marriage is a mistake. Buti na lang mabilis din akong mag-isip. At ito yung sinagot ko sa kanila. Sabi ko, do you think God is capable of making a mistake? Nung sinabi ko yun, alam nyo, tumahimik sila, natameme sila. Bakit? Kasi I think alam naman nila na hindi nagkakamali ang Diyos, na hindi pagkakamali ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang pagkakamali ay is that they chose not to obey what God has commanded them to do when it comes to their marriage. Kailangan kasi nating matutong magpatawad at magmahal ng unconditional. No? Ganun dapat ang pagiging mag-asawa. Di ba sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso? Sabi niya, ibigin ng mga asawang lalaki ang iyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. No, paano ba yung pag-ibig ni Kristo sa simbahan? Hindi ba inalay niya ang kanyang buhay para sa simbahan? Kaya ang tanong ko ulit sa mga asawang lalaki, iaalay niyo ba ang buhay ninyo sa inyong mga asawa? I do. Sa totoo lang, tep-tep pa. But praise God for that, no? Kung yan ang sinasagot mo, I do. Pero bakit sa maliliit na bagay, pag nag-away, parang may World War IV na, no? Tapos naman, ang sabi niya dun sa mga babaeng asawa naman, ang sabi ni Pablo, mga asawang babae, dapat daw ay magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki na gaya ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. So ang tanong ngayon, parang may mga lalaking biglang tumatalon, sinisiko yata Nagpapasakop ba kayo sa inyong mga asawang lalaki? Naalala niyo pa ba yung pangako ninyo sa isa't isa? Ganda ng pangako nila Cyrene at Joel nung Sunday, Pati wala na si Doc Rico. Sarap nung ngiti ni Doc Rico nung nakita ko, very, yung intent, yung kanyang pagtingin nung nangangako kayo sa isa't isa. Pero going down memory lane, for those of us who have been married for so long already, do you still remember what you said? During your wedding, di ba? Na for better or worse, in sickness and in health, till death do you part? Naalala niyo pa ba yun? Abay, yung iba. Hindi. Sinabi ko ba yun? At dito na sa ating panghuling talata, sinabi ni Solomon na dapat tayong magsaya sa lahat ng bagay na pinagpala sa atin ng Panginoon. Sabi rito sa verse 10, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng
iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Yung Sheol po, ito ay nangangahulugan lamang ng libingan. Na ang ibig sabihin lang nun, ito ay sumisimbolo sa ating kamatayan. At dahil lahat tayo ay patungo doon sa kamatayan, ang sabi ni Solomon, anuman ang matagpuang gawin ng iyong kamay, gawin mo ito ng buong lakas. Ibig sabihin na dapat ay tinatamasa natin ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Katulad na lang ng iyong asawa. 'Di ba? Dapat ay ine-enjoy mo, hindi mo ine-endure yung iyong asawa. Yung iyong mga anak, ang iyong pamilya, katulad sa akin, ako ngayon, meron na akong apo. Ano pa? Yung mga kayamanan dito sa lupa, it's okay lang. You shouldn't have any guilty feeling na kung ikaw ay na-bless ng masigit pa kaysa sa iba, na ma-enjoy mo ito, okay lang. Yung iyong career, kung ikaw ay successful sa iyong trabaho, okay lang na i-enjoy mo yan. Hindi lang yun. Pati na rin dito sa ating iglesia. Sa iyong ministeryo. Ang sabi ni Solomon, na kapag ito ay ibinigay sa iyo ng Diyos, seize the day. Carpe diem. No, kaninang umaga binanggit ko yun. No, nang ibig sabihin, you seize the opportunity. At tamasahin mo kung ano man ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero pastor, hindi nyo lang alam yung pinagdadaanan ko ngayon. Kung alam nyo lang yung hirap na dinaranas ko ngayon. Alam mo kapatid, sa tingin ko naman lahat tayo dito, walang exception, ay may pinagdaraanan na mahirap na sitwasyon sa buhay. No, maaari yung iba sa atin ay mayroong isang terminal illness o di kaya may troubled marriage, no, yung problemang mag-asawa o na-scam ka at naubos yung buong ipon mo. Lahat tayo, meron tayong mga issues na pinagdaraanan sa buhay na ito. Pero alam nyo, kung paano natin ito haharapin, ito ang itinuturo actually sa atin ni Solomon na dapat gawin. Kung paano tayo magre-respond, kung paano natin ito haharapin, ito yung sinasabi ni Solomon. Hindi niya sinasabi na wala kang problema kaya enjoy mo na lang ang lahat. Hindi. Ang sinasabi niya rito, imbis na ikaw ay magmukmuk doon sa kanto at madepress at magkulong sa sarili mong kwarto, dapat ang isipin mo ay yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Katulad ng binanggit ko kanina, yung pamilya mo. O di kaya, katulad ko, pagka medyo nai-stress ako, dun sa mga alaga ko, no? Meron ba kayong askal at saka pusakal? Alam niyo yung askal? Asong kalye, yung pusakal. Yung pusakal, di ba, parang bilanggo yan. Mga di ba ang tawag doon, mga pusakal? Tama ba? Oh. Pero ang tawag din pala natin doon, pusang kalye. I mean, your pets, di ba? Ano yung nakakapagbigay sa iyo ng mga blessings ang tingin natin dyan dapat, di ba? Dapat ay nagpapasalamat tayo kahit sa mga ganong klaseng bagay, kahit sa mga ganong klaseng paraan. Ang iglesia, para sa inyo ba ito ay isang pagpapala? Tanungin niyo yung mga pastor ninyo. Sabihin nila, pagpapala yan. Paminsan-minsan, stress. De, joke lang. Pero seriously, alam ninyo, sa totoo lang, ito ang isang lugar na parati kong pinupuntahan tuwing meron akong matinding suliranin. Alam niyo kung bakit? Kasi every time na nandito ako, ang feeling ko nasa ibang lugar ako. Para akong nasa langit.
nakasama ko parati ang aking mga kapatiran. Dahil tuwing nandirito ako, ang nakikita ko ay ano? Pagmamahalan, pagtutulungan. Di ba? The church is where true one anotherness exists. Dito mo makikita no, yung pag-aaruga, ang pagmamahal sa isa't isa. No, dito mo makikita sa iglesia. Dahil nandirito ang mga hinirang ng Diyos. Kaya nga tuwing nandito tayo, di ba? We can pray for one another. Yung mga mabibigat na suliranin, because we pray for one another, because we carry each other's burden. Anong nangyayari? Gumagaan. No? Yung mga suliranin na yun. No? Hindi na nagiging burdensome ang mga problema na yun. But the reality is, nandyan pa rin yung problema. Pero dahil sa meron tayong isa't isa, meron tayong one anotherness, dahil dyan, gumagaan ang mga suliranin natin. Kapatid, as we end, ang nais ni Solomon na matanto natin, no, bilang mga anak ng Diyos, kahit na sabihin natin na binigay na natin ang lahat, no, na ginawa na natin ang lahat ng tama, ng naaayon sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Tapos ang kinalabasan pa rin ay hindi yung ine-expect natin na kabutihan sana. Madalas nagdudulot pa ito sa atin ng paghihirap at pagdurusa. Pero kung kilala mo talaga ang iyong Diyos, dapat ay hindi mo siya kine-question. Di ba? Minsan kine-question natin ang Diyos No, bakit niya pinapayagan na mangyari ang masamang bagay sa isang taong matuwid? Tapos yung mga taong masasama, parating nakakalusot. No, kahit na sabihin na natin sila ay yumaman na dahil sa mga maling gawain nila. Pero hindi sila nahuhuli. Tapos parang parati pa silang masaya. Pwede ba nating questionin ng Diyos kung bakit ganyan? May siyempre hindi. Diyos yan Kaya yun ang sinasabi rito ni Solomon Yung ginagawa nating kabutihan, no? Kung ano ang kalabasan nun, wala ito sa kamay natin. Nasa kamay daw nino? Nasa kamay ng Diyos. Wala ito sa kamay natin. Kaya ano lang ang pwede nating gawin? Ang pwede lamang nating gawin ay magpasakop sa Kanya. Tanggapin ang kalooban niya sa buhay natin. Tingnan ninyo, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kapayapaan na pwede lamang manggaling sa pagtitiwala mo sa Kanya. At dito sa ating pagtatapos, yung palang hindi ko nailagay ko ba sa PowerPoint yung Tingnan natin sa Galatia chapter 6, verse 9 and 10, no? Just to encourage everyone. Ang sabi rito, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katotohanan ng aming narinig sa hapong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang maihayag o maipakita namin sa inyo ang aming puso ng may karunungan. Isang puso na kung saan ang inyong mga salita ay hindi lamang nakatago, kundi ito po ay aming sinusunod. Panginoon, gabayan niyo po kami sa mga darating na araw, naway maipakita namin sa sanlibutan kung sino si Kristo Jesus sa aming buhay. Hindi lamang sa aming salita, kundi pati na rin sa aming mga gawa.
Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pangukas na awit ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa buhay at kamatayan. Ito ang pag-asa ng pagkabuhay muli. Maaari tayong umawit ng Hallelujah dahil si Kristo'y buhay at nagtagumpay sa kamatayan, magpakailanman. At nagbibigay sa atin ng katiyakan na isang maluwalhating kinabukasan o glorious future. Ngayon at magpakailanman ay pinapahayag natin kay Kristo ang ating pag-asa sa buhay at kamatayan. Tayo po ay tumayo. What is our hope in life and death? Christ alone. Christ alone, what is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Truth can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when praise arise, who stands above the stormy trial, sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Unto the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life again. There we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Now and ever we confess, Christ our hope in life and death.
May ilang announcements lang po tayo. Unang-una po ay yung ating PDF 242. Dito sa darating na Huwebes, April 23, no, part 2 nung Genesis chapter 3 verse 1 to 7, at yung title ay The Lie That Led to the Fall. At tapos naman po, yung susunod ay ang ating Golden Ladies, itong darating na Biyernes, 1:00 ng hapon, dito rin po sa GFC Center. And then yung Men of the Word, yung ating Walk the Talk, no, Men's Run or Walk Fitness Fellowship. Ito pong darating na Sabado, tama no? Sabado, 6:00 ng umaga hanggang 7:30, hanggang 7:30. No, meron pong run and walk or whatever it is, no? Wala lang crawl, puro run, walk lang. Tapos pagdating ng yung iba naman na hindi masyadong mahilig sa pag-run or walk, pwede rin kayong pumunta at a later time, 7:30 ay sa McDonald's, no, sa tapat ng Acacia, bandang anong oras 'yun? Sorry na wala yung notes ko. 7:30, no? 7:30 to 9:30 a.m. Meron naman daw kayong gagawin ng mga calisthenics. Akala nyo makakalusot kayo, ha? Hindi, joke lang. wala na. You will know, pwede kayong mag-join for the devotion and the fellowship. So this is this coming Saturday. And then also yung ating mga singles, no, itong darating na Sabado na rin, 6:00, tama no? 6 p.m. No, more than a waiting room, God's design for singleness, no, from 18 years old and up na single, no, pwede kayong umattend, no, this coming April 25, this Saturday. And then ano pa yung next natin? Meron din tayong event, no, the roadmap of parenthood, no, wisdom for every stage of the journey. This will be 2 days, one Friday and Saturday, June 26 to 27. Yung June 26 po, 3:00 hanggang 8:00 ng gabi, 3:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. At yung sa Sabado naman, it's from 9 a.m. up till 4 p.m. in the afternoon. And lastly, our church camp. Okay? So makikita niyo, binaba na natin yung presyo so that it would be more affordable for those of us who are hindi masyadong able when it comes to shelling out their money. Pero kung sakali na gusto nyong pumunta at wala talaga kayo, nahihirapan kayong magbayad, meron ho tayong financing scheme. Hindi po. Pwede po kayong mag-register pa rin, no? At magsabi lang kayo kila Ayan or kila Ernie, and we can talk about this, okay? Wag sana maging hadlang yun para hindi kayo umattend ng camp natin, lalo na dun sa mga members natin. Okay? Ang ating benediction passage ay sa unang Thessalonica 5:23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone.